Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa channel natin. And syempre maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa programa natin and sa inyong walang sawang panonood at hindi pagsiskip ng ads at sa pag-invite ninyo ng inyong mga kapamilya, kapuso, kapatid para mag-like and share nitong ating program at syempre mag-subscribe na rin dito sa ating channel. Maraming salamat po sa lahat ng subscribers natin, mapabago man o dati pang subscribers. Maraming salamat. Hello ako kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Maraming thank you talaga sa inyong walang sawang pagmamahal at pagko-comment. Syempre, panonood dito sa ating programa. Sa Reynaldo De Vera, hi ako kay Rose Eunice. Thank you very much sa pagkikinig. Sally Buma, hi din at maraming salamat kay Diz Limbo. Maraming thank you din kay Eliza Nazareno. Hi din ako kay Joselito Terrazo. Maraming salamat. Lakwacha. Hi kay Ma'am Maricel Mina. Renefe Pelorina. Maraming salamat. Gail Easy. Gimaras Girl. Hello sa'yo. Lolita Riam Bonanza. Hi. Maraming salamat Ma'am Lolita. Hindi ko alam kung sino to si Ma'am Lolita. May kakilala ako at kaibigan na Riam Bonanza din ang apelyido. Sino kaya ito? Charot lang. Hi kay Marvy Montesilio. Maraming salamat Maria. Barbara Abad, maraming salamat po sa pakikinig at panonood. Jaliza Monteser, Chazi Chai, Beth Espinas from Hong Kong. Hello rin kay Clarinel Miguel, Mary Chris Bukol, Jin 8864 from Iligan City. Hi din kay Daniel Felipe. Hi kay Daniel Felipe. Hi din kay Petchi Tadlan from Negros Occidental. Maraming salamat po. Hello rin. Nako, ano ba yan? Ano si Siri? Nagsasalita si Siri. Si Siri, wag ka munang magsalita dyan, okay? Hi din ako kay Jenny C. 2823, Rosana Crisostomo, Elina Lin, maraming salamat. Christina Sison, Angelina Kapungkol, Brian Gonzalez at sa lahat po ng ating mga listeners and syempre ng ating mga solid at silent listener dyan na hindi po natin nababati dahil hindi naman nagko-comment. Maraming salamat sa pasimple ninyong panonood at pakikinig at syempre pagsuporta na rin nitong channel natin. Ako, wag na nating patagalin. I know that you are so excited para sa kwento natin for today's video. Kaya eto na ang ating tampok na storya dito lamang sa Dear Mama Mia. Ang lahat ng nangyari sa ating buhay ay humuhupog sa ating pagkatao. Minsan hindi natin maintindihan kung bakit natin pagdaanan ang mga masasalimuot na kapalaran. Pero lahat ng yon ay kinakailangan para mabuo ang storya ng ating buhay. Dear Mama Mia, magandang araw Mama Mia. I hope that you are doing well. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Therese. Hindi ko yan tunay na pangalan. Gusto kong itago ang pagkatao ko dahil medyo sensitive po ang isi-share kong kwento ng buhay ko. Gusto kong ibahagi ang kwento ko dahil gusto ko pong makarinig at makabasa ng opinyon na galing sa mga kapwa ko babae. Kung tatanungin ako, ay ramdam ko naman sa sarili ko na masaya ako sa mga ginawa kong desisyon sa aking buhay. Pero alam ko na marami din akong nasaktan na ibang tao, Mama Mia. Ayokong tawagin na maling desisyon ng mga ginawa ko dahil para sa akin, kahit na may mga nasaktan ako, alam kong yun ang tama, Mama Mia. At dun po ako naging masaya. Pero paano kung sa mata ng ibang tao ay mali yun at nakasakit ako ng damdamin ng iba? Mama Mia, lumaki po ako na takot makagawa ng pagkakamali.
Kaya gusto ko na sigurado ako palagi sa mga desisyong ginagawa ko. Sa pamilya kasi namin ay hindi pwedeng makagawa ng pagkakamali, Mama Mia. Dahil siguradong katakot-takot ang aabutin namin sa aming tatay. Simula bata ako, halos araw-araw ko pong nakikita ang pananakit na pisikal ng tatay ko sa nanay ko, Mama Mia. Konting pagkakamali lang noon ni nanay ay bugbog agad ang aabuti niya mula sa aming ama. Ganon din si tatay sa aming magkakapatid, lalong-lalo na sa mga kuya ko, Mama Mia. Hindi po lumilipas noon ang isang araw na wala siyang nabubugbog sa aming magkakapatid. Hindi lang po simpleng palo, kundi bugbog sarado talaga dahil ang ama ko kapag nagagalit ay wala pong nakakaawat sa kanya. Mama Mia, kahit nga ako na bunso at nag-iisang babae ay hindi rin nakaligtas sa pananakit ng aking ama. Kaya ganun na lamang talaga ang takot na nararamdaman ko sa kanya. Habang lumalaki ako noon, Mama Mia, ay unti-unti ko pong naiintindihan kung bakit hindi mahiwa-hiwalayan ni nanay si tatay sa kabila ng mga ginagawa nitong pananakit sa kanya. Dati kasi nung bata ako, iniisip ko, Mama Mia, bakit hindi na lang umalis ang nanay? Bakit natitiis niya ang araw-araw na pananakit at pambubugbog sa kanya ng tatay? Pero habang lumalaki ako, dun ko nakikita kung bakit, Mama Mia. Hindi kasi nakapagtapos ng pag-aaral ang nanay ko. 15 years old pa lamang siya nung lumuwas siya sa Maynila para maging isang katulong. At dun nga niya nakilala ang tatay ko. Ang tatay ko, Mama Mia, ay galing po sa isang may kayang pamilya. Nakapagtapos siya ng college at meron po siyang magandang trabaho. Kaya nung naging mag-asawa sila ay si tatay talagang naging provider. At kaya ganun na lang niya kung tratuhin si nanay. Siya po ang decision maker sa pamilya namin. Para pong batas ang lahat ng sasabihin niya na hindi pwedeng baliin nino man sa aming mga anak niya at lalo na ni nanay. Hindi ko alam, pero siguro maliit ang tingin ng tatay ko sa nanay ko dahil nga sa hindi ito nakapagtapos. Kaya ganun na lang kung tratuhin niya ang nanay ko. At yun din ang dahilan kung bakit tinitiis lahat ng nanay ko ang mga ginagawang pananakit sa kanya ng tatay namin. Dahil, Mama Mia, wala na pong ibang pamilya ang nanay ko. Wala na siyang matatakbuhan at lalong wala po siyang maipagmamalaki kay tatay. Hindi kami mabubuhay kung wala ang pera ng tatay. Walang ibang magpapaaral sa amin na mga anak niya. Wala ring ibang alam na trabaho ang nanay ko na trabahong pwedeng makapag-provide sa kanya ng mga bagay-bagay na maipagmamalaki at na ipoprovide ng tatay ko sa kanya. Mama Mia, dahil sa nakalakihan ko pong environment sa bahay namin, ay inaamin ko pong naging rebelde akong anak. Sino ba naman ang hindi magsasawa sa araw-araw na sigawan at bugbugan sa loob ng bahay namin? Halos ayoko nang umuwi noon, lalo na tuwing kasama ko ang mga kaibigan ko at tuwing nagbibisyo kami. Yes, Mama Mia. Sa mga kaibigan ko po, naramdaman noon ang pagpapahalaga. Sa mga kaibigan ko noon, naramdaman ang kasiyahan at hindi yung magulong pamilya. Pero ang mapait lang doon ay napunta po ako sa mga maling uri ng kaibigan. Mga kaibigang naka-impluwensya sa akin na magbisyo ng kung ano-ano. Uminom, manigarilyo, at kung ano-ano pang bisyo yun, Mama Mia.
Ewan ko, pero kapag kasama ko ang mga kaibigan ko, pakiramdam ko ay para po akong ibong nakalaya sa hawlang pinaglagyan sa akin ng aking ama. Para po ako noong malayang-malayang gumawa ng desisyon para sa buhay ko. Doon ako nakakatawa, doon ako nakaramdam na tanggap ako na hindi huhusgaan ang mga pagkakamali ko. Kaya sa mga kaibigan ko ako gumawa ng maraming mali. Ang sarap palang gumawa ng pagkakamali, Mama Mia. Pakiramdam mo malaya ka. Pakiramdam mo walang nagdidikta at humuhusga sa'yo. Pero ganun pa man, ay itinago ko lahat ng mga mali kong gawain sa tatay ko. Dahil kahit na rebelde ako, ay takot na takot pa rin ako sa tatay ko, Mama Mia. Ayokong makakita siya ng mga maling ginagawa ko dahil alam ko na kung ano ang mangyayari sa akin. Bugbog sarado talaga ako kapag nahuli niyang nagre-rebelde ako at gumagawa ng mga kabulastugan sa buhay ko. Hanggang sa nadiskubre niya lahat ng mga sikreto ko, Mama Mia. Nung minsan na nahuli niya akong naninigarilyo. At dahil doon ay nalaman niya lahat ng mga pinaggagawa ko sa buhay ko tuwing wala ako sa bahay namin. Nung nalaman yun ng tatay ko, grabe ang galit niya. Halos umusok na noon ang ilong niya sa sobrang galit. At grabing pangbubugbog talaga ang inabot ko noon mula sa kanya. Hindi po sa pag-e-exaggerate, Mama Mia, pero halos mapatay na ako noon ng tatay ko. Pero walang nagawa ang mga kapatid ko at ang nanay ko para protektahan at ipagtanggol ako sa aking ama. Kasi gaya ng sabi ko sa inyo, ang mga lumalabas sa bibig ng tatay ko, yun ang batas ng bahay na hindi pwedeng baliin. Dahil siya lang ang nagpo-provide sa amin, walang ibang pwedeng kumontra sa kanya. Lahat ng sasabihin niya dapat nasusunod. Kapag hindi ka sumunod, bugbog sarado ka talaga. At dahil sa pangyayaring yun, Mama Mia, ay nabuo po ang sobrang galit at sama ng loob sa puso ko para sa tatay ko. Alam ko kasi, Mama Mia, na may mali ako. Alam ko na mali yung paninigarilyo at pagbibisyo. Pero hindi ba? Hindi dapat sapat na rason yun para saktan niya ako ng ganon. Hindi sapat na rason yun para halos patayin na niya ako sa bugbog. Pang-aabuso na yun sabi ko noon sa utak ko. At dahil doon inisip kong ayoko pong matulad sa nanay ko at sa mga kapatid ko. Hindi ko kayang magtiis sa ganong pagtrato sa akin. Hindi ko kayang maging katulad ng mga kuya ko, pati na rin ng nanay ko na tinitiis ang pangmamaltrato sa kanila ng tatay namin. Kaya kahit hindi ako sigurado sa pwedeng mangyari sa akin, Mama Mia, kahit hindi ako sigurado kung kakayanin ko bang mag-isa o magiging ligtas ba ako, ay nagdesisyon po akong umalis sa bahay namin. 17 years old lang ako noong lumayas ako at tumakas sa bahay namin. At takot man ay nilayasan ko, kahit takot man ay nilakasan ko po ang loob ko. Dahil ang totoo ay sawang-sawa na ako sa ganong eksena sa pamilya namin. Dahil wala naman akong ibang mapupuntahan noon, ay kung kani-kanino na lang po ako nakikituloy. Palipat-lipat lang ako sa mga bahay ng mga kaibigan ko. Nang dahil sa paglalayas ko ay wala ding tumustos sa mga pangangailangan ko, Mama Mia. Walang tumutustos sa pag-aaral ko, kaya natigil din ako sa aking pag-aaral. Kung ano-anong klaseng trabaho din ang sinubukan kong pasukin noon, pero mahirap akong makapasok dahil menor de edad lang ako at wala pa po akong natapos. Hanggang sa inalok ako ng racket ng girlfriend ng kaibigan ko. Pinakilala niya ako sa handler niya o sa kanyang mamasang kung tawagin nila.
Tinanggap ko ang trabahong inalok sa akin. Oo, Mama Mia, mamasang po, bugaw, kung sa lumang kasabihan at kahulugan ng mga Tagalog. Tinanggap ko ang trabaho at tuluyan akong naging isang walker o mas kilala bilang babaeng nagbibigay ng panandaliang aliw sa mga lalaking gahaman sa katawan. Oo, naging isa po akong bayarang babae. Ibinenta ko po ang katawan ko dahil nung mga panahon na yon ay halos wala na po akong makain. Pati nga pambili ng sigarilyo ay hinihingi ko pa sa mga kaibigan ko. Mama Mia, alam ko pong maruming trabaho ang pinasok ko. Pero nung mga panahon na yon, inisip kong mas gugustuhin ko na lang dumihan ng pagkatao ko kesa bumalik sa poder ng mga magulang ko. Kesa bumalik sa poder ng diktador kong ama. Pero kalaunan kahit sa dumi noon ay nasasanay na rin naman ako sa trabahong pinasok ko. Oo, hindi naman ganon ang pangarap ko. Pero nung matanggap ko na ang bayad pagkatapos ng unang booking ko ay unti-unti pong nawawala ang pagsisisi ko. Iba po talaga ang naggagawa ng pera. Malaki yun dahil yun ang unang pagkakataon na may lalaking nakagamit sa katawan ko. Oo, Mama Mia, buo, pure o virgin pa ako nung pasukin ko po ang pagiging isang walker. Kaya naman gano'n na lang talaga ang takot ko nung una, Mama Mia. Pero habang tumatagal ay nakasanayan na rin ng sistema ko ang ganoong klasing ng buhay. Nagagawa ko na ang gusto ko na hindi natatakot na mabugbog ng tatay ko. Kumikita na rin ako ng sarili kong pera dahil sa trabaho ko. Kumikita ako noon ng malaki-laking halaga. Pero aaminin ko na sa kabila ng malaking pera na kinikita ko, Mama Mia, ang kapalit noon ay namulat ako sa realidad ng buhay. Na napakalupit talaga ng mundo kapag mababang uri ng tao ka. Doon ko naisip, mababang uri talaga siguro ng tao ang tingin ng tatay ko sa nanay ko. Kaya niya hindi ito nirerespeto at binubugbog na lang ng ganun-ganun na lang. Mama Mia, araw-araw ay iba't ibang lalaki ang nakakasama ko sa kama. Oo, may iilang mababait, pero halos lahat po talaga sa kanila ay gago at mababa ang tingin sa mga katulad ko. Maraming beses po akong nakaranas ng mga lalaking sadista pagdating sa kama. Yung walang pakialam sa nararamdaman ko. Akala nila ay isa po akong machine o isa po akong makinarya o robot na walang nararamdaman at ginagawa na lamang ang mga gusto ng kanilang katawan. Mama Mia, ganun kung itrato nila ako. Wala silang pakialam kung nasasaktan ako o nabababoy ako sa ginagawa nila. Kasi nga naman, katwiran nila ay binabayaran naman nila ako pagkatapos. Trabaho ko yun kaya kailangan kong panindigan at kailangan kong gawin. Dahil doon ay parang pinapaalala pa rin sa akin ng ang mga naging karanasan ko sa buhay. Yung pagtitiis ng nanay ko sa pananakit ng tatay ko dahil sa mababang uri ng babae ang tingin sa kanya. Dahil nga hindi siya nakapag-aral. Dahil nga palamunin siya kung sabihin pa noon ng tatay ko. At dahil doon ay nagdesisyon akong ituloy ang pag-aaral ko. Tinuloy ko ang kolehiyo habang nagtatrabaho pa rin ako bilang isang walker. Yun lang kasi ang alam kong trabaho na merong malaki-laking pasahod, Mama Mia. Oo, mahirap pero yun lang ang alam ko. Na isang klase ng trabaho na may malaking tsansang makakapagtapos ako ng aking pag-aaral. Kaya naman, Mama Mia, sinabi ko sa sarili kong titiisin ko ito para lang magkaroon ako ng pinag-aralan.
Nagtiis ako ng 4 na taon sa ganong klasing pamumuhay. 3 taon na ako sa pagiging walker ko nang ligawan po ako ng isa sa mga regular customers ko. Nung una, Mama Mia, ay hindi ko pinapansin ang pagpapahaging o panliligaw niya sa akin. Dahil alam ko na walang customer ang magseseryoso sa akin. Isa pa, may edad na rin kasi siya, kaya hindi ko po siya nagugustuhan. Alam kong walang matinong lalaki ang magkakagusto at magmamahal sa akin, lalo't alam ang klase ng trabaho na meron ako. Pero makulit siya, Mama Mia. Napakakulit niya. Dahil hindi niya ako tinitigilan, kaya pilit ko siyang binibigyan ng dahilan para ma-turn off po siya sa akin. Ang sabi ko sa kanya, kahit ligawan niya pa ako ay hindi pa rin ako titigil sa pagiging walker ko. Pero mali ako anang inakala dahil akala ko ay titigil na siya sa panliligaw niya dahil mandidiri siya sa akin kasi nga wala akong balak na tigilan ng trabaho kong ito. Pero mali ako, Mama Mia. Mali ako ng inakala dahil sa kabila ng mga binibigay kong dahilan sa kanya para magsawa at ma-turn off siya, ay pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang panliligaw sa akin. Tumagal ng 1 taon ay hindi pa rin siya sumusuko. Kaya naman, naisip kong bigyan ko na lang siya ng pagkakataon. Binigyan ko nga siya ng chance at tinanggap ko siya sa buhay ko. Kahit hindi ko naman talaga siya mahal noon. Sa totoo lang ay takot po ako makipagrelasyon noon, Mama Mia, dahil nga sa mga naranasan ko sa tatay ko at sa mga lalaking nakakasama ko sa araw-araw. Pakiramdam ko kasi noon lahat ng lalaki ay ganon. Pakiramdam ko, yung iba ay mababait lang sa una pero kalaunan ay magiging ganon din naman katulad ng tatay ko. Siguro naman hindi masama ang pinapakita noon ng tatay ko sa nanay ko, 'di ba? Nung una silang magkakilala. Kaya nga siguro pumayag ang nanay ko na magpakasal sa kanya eh. Kaya inisip ko, ganun din siguro ang halos lahat ng lalaki. Nung maging magkarelasyon nga kami ni Lucas ay pinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal, Mama Mia. At yun ang hindi ko magawa pabalik sa kanya. Dahil hindi ko pa siya lubusan na mahal nung mga panahon na yun. Aaminin ko po na pera at komportableng buhay lang ang habol ko sa kanya noon. Inisip ko kasi mahigit 1 taon na rin siyang nanliligaw. Siguro naman kahit papaano ay medyo seryoso siya sa akin. Kahit alam niya na bayarang babae ako ay nirespeto at minahal pa rin ako ni Lucas. Malayong malayo po si Lucas sa tatay ko. Si Lucas ay galing sa mapagmahal at maayos na pamilya. Kaya naman siya yung tipo ng lalaki na kalmado at napakahaba po ng kanyang pasensya. Dahilan na rin siguro ang age gap namin kaya siya yung palaging umiintindi sa akin. Tinupad ko ang pangako ko sa kanya, Mama Mia, na ititigil ko ang pagiging walker. Noon kasing sinagot ko siya, ay sinabi niya sa akin na gagawin niya ang lahat para sa akin. Sabi ko naman, ang pagiging walker ko ay hanggang kapag nakapagtapos lang ako ng kolehiyo. At pagkatapos nun, ay hindi na rin ako tatanggap pa ng customer. Hindi kasi ako tumatanggap ng tulong galing sa kanya, Mama Mia, para sa pag-aaral ko. Oo, binibilhan niya ako ng mga luho ko, binibilhan niya ako ng mga pangangailangan ko gaya ng pagkain at kung ano-ano, pero pagdating sa pag-aaral ko, wala po akong tinatanggap ni singkong duling mula sa kanya. Para wala po siyang maisumbat sa akin pagdating ng panahon. Para hindi niya maisumbat sa akin na siyang nakapagpatapos sa akin dahil ang pagiging walker ko ang magiging dahilan para makapagtapos ako. At nung makagraduate na nga ako ay tinapos ko na rin ang 4 na taon kong pagtitiis sa mababa ko pong trabaho. Matapos kong graduate ay naghanap agad ako ng disenteng trabaho at tuluyan ko ng tinalikuran ang marumi kong buhay. Nagdesisyon na rin si Lucas noon na magsama na kami sa bahay niya at dahil buntis na rin ako noon, Mama Mia,
ay napapayag niya ako sa desisyon niyang yon. Sa 6 na taon naming pagsasama ni Lucas ay nagkaroon po kami ng 2 anak. Hindi na rin mabilang-bilang kung ilang beses niya akong inayang magpakasal kaming dalawa. Pero sa bawat pag-aaya niya sa akin ng kasal ay siya namang paulit-ulit kong pagtanggi sa proposal na yon. Mama Mia, 5 taon na po noon na napawalang bisa ang kasal ni Lucas sa una niyang asawa. Kaya wala namang dahilan para hindi kami pwedeng ikasal dalawa. Inaamin ko na sa tagal ng pagsasama namin ay hirap pa rin ako noon na mahalin siya ng buong buo. Pero unti-unti ko na rin naman itong pinag-aaralan. Isa pa Mama Mia, isa pa po sa dahilan kung bakit paulit-ulit akong tumatanggi sa pag-alok sa akin ni Lucas ng kasal ay dahil nga po sa nasaksihan kong pagsasama ng nanay at tatay ko noon. Ewan ko Mama Mia, ewan ko ba, kahit na malayo na ako sa ama ko ay hindi pa rin mawala-wala sa akin ang tromang naranasan ko sa tatay ko. Hirap na hirap pa rin talaga ako noong lubusan na magtiwala kay Lucas kahit na napatunayan naman niya sa akin na totoo at dalisay ang pagmamahal niya. Ayoko pa rin talagang maitali sa kanya. Kahit nasubok na kami ng mga problema at sitwasyon sa mahabang panahon ng aming pagsasama, ay hindi pa rin ako pumapayag. Iniisip ko kasi Mama Mia, paano kung isang araw ay magbago na lang bigla si Lucas? Paano kung bigla na lang siyang maging kagaya ng tatay ko? Hindi ko maiwasan matakot dahil ayokong maranasan ng mga anak ko ang magkaroon ng nanay na kagaya ng nanay ko. Isang nanay na walang boses sa bahay. Isang nanay na walang desisyon sa pamilya. Siguro sasabihin ng iba, nagsasama na nga kami ng 6 na taon eh. May mga anak na rin kami tapos tatanggi pa ako sa kasal? Pero alam ko na iintindihan ako ng mga taong nakaranas din ng trauma sa sarili nilang pamilya. Ilang ulit ko mang tanggihan ang kasal na inaalok ni Lucas sa akin ay matyaga pa rin siyang naghihintay sa akin Mama Mia. Habang tumatagal ang relasyon namin ay mas lalo pa niyang pinapatunayan kung gaano niya ako kamahal. Kami ng mga anak namin. Alam niya ang naging buhay ko kasama ng pamilya ko. Kaya tinupad niya ang pangako niya sa akin na bubuo kami ng pamilya na walang nagsisigawan o nag-aaway sa loob ng bahay. Pinakita niya na magkaiba sila ng tatay ko dahil exact opposite talaga sila pagdating sa pag-uugali. Sa 6 na taon ng pagsasama namin sa iisang bubong, ay hindi po ako nakarinig ng sigaw o nakatikim ng pananakit mula sa kanya. Kailanman ay hindi niya rin pinamukha sa akin ang dati kong trabaho na dati akong isang bayarang babae. Dahil Mama Mia, tuluyan na po niyang kinalimutan ang nakaraan ko. Naging responsabling tatay rin siya at binigyan niya ng magandang buhay ang mga anak namin. Malayong malayo sa naging buhay ko nung bata ako nakasama ang tatay ko. Ni minsan ay hindi pumasok sa isip ko na magkakaroon ako ng ganong kabait at mapagmahal na partner sa buhay. Sinong mag-aakala na ang dating bayarang babae na ginagamit ng iba't ibang lalaki ay nirerespeto at minamahal ng isang lalaking kagaya ni Lucas? Dahil doon sa mga realizations ko na yun, Mama Mia, ay unti-unti ko na rin siyang natutunang mahalin. At sa haba na rin ng panahon na pinatunayan niya ang pagmamahal niya sa akin, isang araw ay naisip kong tanggapin na ang inaalok niyang kasal sa akin. Masayang masaya kaming pareho dahil finally ay ikakasal na kaming dalawa. Bago kami ikasal ay napilitan po akong magpunta sa bahay ng mga magulang ko dahil yun rin ang gusto ni Lucas. Gusto kasi niya na mahingi muna ang basbas ng mga magulang ko dahil ayon sa kanya ay magulang ko pa rin sila.
Kahit na ano pa mang nangyari sa amin at kahit na ano pa mang mangyayari ay nanay at tatay ko pa rin sila. Yun ang unang pagkakataon na bumalik ulit ako sa bahay namin matapos nga akong maglayas noon. Magkahalong tuwa at iyak ang naging reaksyon ng nanay ko nung makita niya ulit ako. Samantalang ang tatay ko, Mama Mia, wala pa rin ipinagbago kahit sa tagal ng panahon na lumipas. As usual, galit pa rin siya. Bakit pa raw ako bumalik sa pamamahay niya matagal na raw niya akong itinakwil bilang kanyang anak. Nalaman ko rin na umalis na rin pala lahat ng mga kapatid ko doon dahil lahat sila ay may kanya-kanya na ring pamilya at nagpakalayo-layo na rin sa tatay ko. Tanging ang nanay ko na lang talaga ang nagtitiis na makasama ang tatay ko hanggang sa mga panahon na yun. Tulad ng ine-expect ko, ang nanay ko lang ang nagpunta sa kasal ko. Sa bagay, okay na rin yun. Dahil kung ako ang tatanungin, ay hindi ko naman talaga gustong makita doon sa araw ng kasal ko ang tatay ko. Pagkatapos ng kasal ay kinukumbinsi ko ang nanay ko na tumuloy na lang sa bahay naming mag-asawa. Dahil kami lang naman ang nakatira doon kasama ang mga anak namin at isang kasambahay. Pero syempre, Mama Mia, kahit hindi ko pa inaalok noon ang nanay ko, ay may ideya na ako sa magiging sagot niya sa akin. At hindi nga ako nagkamali. Mariin siyang tumanggi sa paanyaya ko at sabi niya ay hindi daw kakayanin ng puso niya na maiwang mag-isa sa bahay nila ang tatay ko. Lalo pa raw at tumatanda na ito at may mga sakit na ring iniinda. Grabe din naman talaga ang pagtitiis at pagmamahal ng nanay ko sa tatay ko Napakatibay. Kahit pabugbugin siya, kahit pamuntik na siyang mapatay, tuloy pa rin ang pagmamahal niya sa lalaking yon. Parang hindi man lang nabawasan o nawala sa kabila ng mga dinanas niya sa tatay ko. Mabuti na lang talaga hindi ako nagmana sa nanay ko. Dahil hindi ako magtitiis sa ganong klase ng buhay kasama ang lalaking walang ibang ginawa kundi saktan at pahirapan siya. At nagpapasalamat din ako sa Diyos noon, Mama Mia, dahil isang lalaki na kagaya ni Lucas ang binigay niya sa akin at hindi isang lalaking kagaya ng tatay ko. Dahil hindi ko mararanasan lahat ng naranasan ng nanay ko sa kamay ng tatay ko dahil magkaiba po sila ni Lucas. Pakiramdam ko noon ay napakaswerte ko sa buhay dahil meron akong mabait at mapagmahal na asawa. May masayang pamilya at magandang pamumuhay. Kung anong hirap ang dinanas ko noong kabataan ko ay napapalitan na ng ginhawa ngayon. Unti-unti ko nang naaabot ang mga pinapangarap ko. Kahit na halos ibigay na lahat sa akin ni Lucas, lahat ng mga pangangailangan at mga gugustuhin ko, ay pinili ko pa ring magtrabaho sa isang construction firm na pagmamay-ari ng kapatid niya. Akala ko dati kaya ko lang nagustuhan at minahal si Lucas ay dahil sa pera niya at sa buhay na kaya niyang ibigay sa akin. Pero hindi pala sapat yun sa katulad kong may gustong patunayan sa buhay, Mama Mia. Ayokong dumating ang panahon na mamaliitin ako ng ibang tao dahil sasabihin nilang umaasa lang ako sa pera ng asawa ko. At higit sa lahat ayokong bumalik sa dati kong buhay kung sakaling maghiwalay man kami ni Lucas. Kahit tutol sa pagtatrabaho ko noon si Lucas, dahil gusto niya ay tulungan ko na lang siya sa business niya, ay wala rin siyang nagawa dahil yun ang desisyon ko. Dahil nasa construction industry ako ay halos lalaki ang mga nakakatrabaho ko. Minsan pa nga, Mama Mia, ay binibiro ako ng asawa ko na baka raw may manligaw sa akin doon. Pero alam kong biro lang niya yon dahil malaki naman ang tiwala niya sa akin. Alam niya na hindi ako makakagawa ng mga bagay na ganon. Hindi ako maghahanap ng ibang lalaki dahil kontento na po ako sa pagsasama naming dalawa. Isang araw, Mama Mia, ay may isang pamilyar na mukha at pangalan ang nag-send sa akin ng friend request sa aking social media account.
Nung una ay hindi ko ito matandaan kung saan ko ba siya nakita o nakilala. Pero inaccept ko pa rin ang friend request niya dahil familiar po siya sa akin. Makalipas ang ilang oras ay may message ako na natanggap galing sa tinutukoy kong taong nag-friend request at kinakamusta niya ako. Noon ko lang siya naalala. Kaya pala familiar ang mukha at pangalan niya sa akin ay naging kaklase ko siya nung college. Siya si Alex. Hindi kami malapit noon sa isa't isa dahil hindi kami naging magkaibigan. Isa pa ay bigla na lang siyang nawala at hindi na pumasok bago pa man kami makagraduate. Simula noon, Mama Mia, nung nagkamustahan na kami ay palagi na po kaming nag-uusap at nagkukwentuhan tungkol sa mga buhay-buhay. Nalaman ko na kaya pala hindi na niya pinagpatuloy noon ang pag-aaral niya ay dahil nagkaroon na siya ng anak. Naikwento din niya sa akin na kasalukuyan siyang walang trabaho at ang asawa niya kaya umaasa lang sila sa tulong ng mga biyanan niya. Dahil doon ay nagmagandang loob ako na alukin siya na tutulungan ko siyang makapasok sa pinagtatrabahuan ko. Kahit na hindi siya nakapagtapos ng college ay may posisyon naman sa trabaho ko na alam kong kayang-kaya niya dahil nung college days namin ay sadyang matalino at madiskarte din naman talaga siya. Laking tuwa ni Alex at tinanggap niya agad ang alok ko. Hindi naman siya nahirapan dahil kaagad siyang na-hire dahil na rin sa paghingi ko ng pabor sa brother-in-law ko. Simula nang naging magkatrabaho kami ay mas naging close pa kami ni Alex. Naging matalik pa kaming magkaibigan. Best friends nga ang turingan namin sa isa't isa. Dahil newly hired lamang siya sa firm, ay ako lang ang tanging kakilala niya doon. Kaya kami lang ang laging magkasama simula sa pagpasok hanggang tuwing lunch at uwian ay magkasama pa rin kaming dalawa. Sa pagpasok at pag-uwi kasi namin ay nadadaanan ko ang bahay nilang mag-asawa kaya madalas ay sinasabay ko na siya dahil may sasakyan naman akong dala noon, Mama Mia. Maayos na po ang buhay ko nung mga panahon na yon. Minsan sa trabaho ay nakikita ko po na parang hindi makapag-focus si Alex at parang marami ang tumatakbo sa isip niya. Naging mas close pa kami kaya naikukwento na rin niya ang sitwasyon nila ng kanyang asawa. Madalas daw silang nagkakaroon ng problema dahil bukod sa wala nang ang trabaho ang asawa niya ay lulong pa po ito sa sugal. Isang araw, Mama Mia, ay pumasok si Alex sa trabaho na namumugto ang kanyang mga mata. Unang pagkakataon lang din na parang hindi siya nagsasabi sa akin ng totoo nung tinanong ko siya kung anong nangyari. Maghapong gumugulo yun sa isip ko. Kaya nung matapos ang trabaho namin, ay inaya ko siyang magkape para makapagkwentuhan kami at makahinga siya sa lahat ng kung ano man ang pinagdadaanan niya. Dahil na rin noon sa pamimilit ko sa kanya na magsabi ng totoo, ay inamin niya sa akin na bukod sa pag-aaway nila, ay sinasaktan na din pala siya physically ng asawa niya. May kurot sa puso ko nung makita ko ang mga pasa niya sa kanyang katawan. Awang-awa ko kay Alex nung mga panahon na yun, Mama Mia. Para po akong bumalik sa mga panahon na nakikita kong sinasaktan ng tatay ko ang nanay ko. Sinasaktan din kasi siya ng asawa niya. Sorry nga po pala, Mama Mia, kung hindi ko nilinaw sa inyo. Babae po si Alex. Ang tanging naibigay ko na lang na payo sa kanya noon ay wag na wag siyang magtitiis sa ganung pagtrato sa kanya. Pero sino ba naman ako para pangunahan siya sa mga desisyon niya sa buhay niya, 'di ba? Alam ko na kahit anong payo ko sa kanya ay sarili pa rin niya at puso pa rin niya ang masusunod sa mga desisyon niya. Gaya ng mama ko, gaya ng nanay ko. Kahit anong payo sa kanya ng ibang mga tao ay hindi niya ito pinakinggan dahil ang tanging desisyon niya ay samahan ng tatay ko. Simula nung malaman ko ang sitwasyon ni Alex ay madalas ko na siyang yayain na lumabas-labas lalo na tuwing weekends. Alam ko kasi ang pakiramdam na toxic ang environment sa loob ng bahay.
Kaya pakiramdam ko ay napapagaan ko ang loob niya. Kahit papaano ay nakakalimot siya panandalian sa mga problema niya kapag magkasama kami at magkakwentuhan. Dahil sa mahilig ako sa kape ay madalas sa mga coffee shops, paminsan-minsan naman ay nagpupunta rin kami sa mga bar para uminom at magliwaliw. Ako naman ay hinahayaan lang po ako ng asawa kong si Lucas. Dahil alam niya na kailangan ko ring magtanggal ng stress paminsan-minsan at alam naman niyang si Alex naman ang kasama ko sa mga lakad ko. Lumipas ang mga araw na mas naging malalim ang pagkakaibigan namin ni Alex. Ako ang lagi niyang takbuhan sa tuwing may mga problema siya. Ako naman ay lagi lang handang tumulong at makinig sa kanya. Dahil parang nakikita ko ang sitwasyon niya sa sitwasyon ng pamilya namin noon. Hanggang Mama Mia, 1 linggo po noong hindi pumapasok si Alex sa trabaho. At hindi rin siya tumatawag sa akin kaya nagpasya na ako noon na puntahan siya sa bahay nila. Inisip ko kasi baka may kung ano nang nangyari sa kanya. Isang malungkot at namamayat na Alex ang humarap sa akin. 1 linggo lang ang nakalipas nang hindi kami nagkita pero kapansin-pansin na talaga ang pagbabago sa katawan niya. Dahil siguro sa sobrang stress. Ayon sa kwento niya ay nilayasan daw siya ng asawa niya. Dahil nagtatago daw kasi ito sa mga pinagkakautangan nito dahil sa pagsusugal. Parang kinurot po ang puso ko habang kausap ko si Alex. Hindi ko alam kung bakit ganun ako kaapektado sa mga nangyayari sa buhay niya. Dahil na rin siguro sa trauma ko kaya ganun na lang ang nararamdaman ko. Ang tanging nagawa ko na lamang noon, Mama Mia, ay damayan siya sa mga pinagdadaanan niya. As usual, napampatanggal lang naman namin ang stress ni Alex ay alak at sigarilyo. Kaya kinagabihan ay niyaya ko siyang magbar. Ang sabi ko ay mas maigi na yon kaysa magmumukmuk siya sa bahay, at napilit ko rin naman siya, Mama Mia. Dahil na rin yata sa mga problema niya sa buhay, kaya nagpakalasing siya nung gabing yon. Ako naman ay hindi masyadong umiinom dahil nagdadrive din ako pa uwi. Matapos namin sa bar ay inihatid ko na si Alex sa bahay nila at habang nasa biyahe kami ay umiiyak siya at paulit-ulit na nagpapasalamat sa akin dahil ako lang daw ang laging nasa tabi niya sa mga araw na gusto na niyang sumuko. Sa mga araw na gusto na rin niyang kitlin ang sarili niyang buhay. Bago siya bumaba sa aking sasakyan, ay laking gulat ko sa kanyang ginawa, Mama Mia. Hinalikan ako ni Alex sa mga labi ko. Magkahalong gulat at pagtataka ang naramdaman ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa kalasingan niya, kaya niya ginawa yon o nagawa yon, o talagang sinadya niya yon. Ang sigurado lang ako ay mali yun dahil pareho po kaming may asawa at higit pa doon ay pareho kaming babae. O Mama Mia, babae po si Alex. Kaya naging malapit at magaan ang loob ko sa kanya dahil parang pinapaalala niya sa akin ang sitwasyon noon ng nanay ko. Pakiramdam ko kasi noon, Mama Mia, ay may responsibilidad po akong sagipin si Alex sa sitwasyon niya. Isang bagay na hindi ko magawa-gawa sa nanay ko dahil sa ayaw niya. Kaya palagi rin akong nasa tabi niya sa kabila ng mga problema niya sa asawa niya ay dahil ayokong may ibang babae na dumadanas sa mga dinanas ng nanay ko. Kinabukasan ay sabay kaming pumasok sa trabaho ni Alex. Ipinagkibit balikat ko na lamang ang ginawa niya nung gabing yon. Na para bang wala lang din naman yon sa akin. Kasi nga nung tignan ko siya ay parang wala naman yun sa kanya, Mama Mia. Siguro dahil lang talaga yun sa kalasingan. At hindi na rin namin napag-usapan ang tungkol sa bagay na yon. Wala din namang nagbago sa pakikitungo namin sa isa't isa. Magkasama pa rin naman kami palagi sa trabaho at madalas pa rin kaming magkape at magbar sa tuwing may pagkakataon. Hanggang sa isang araw ay nalasing na naman siya at naulit na naman ang paghalik niya sa akin. Sa pagkakataong yon ay nakaramdam na ako ng kakaiba na reaksyon ng katawan ko sa kanyang ginawa. Hindi ako sigurado, Mama Mia, pero parang nagugustuhan ko na
ang mga halik ni Alex sa akin. Gulong-gulo ako, alam ko at sigurado ako sa kasarian ko. Kailanman ay hindi ako nakaramdam na nagkagusto ako sa kapwa ko babae. Kung i-describe ko rin kasi si Alex ay malabo sa itsura at personality niya na magkakagusto din sa kapwa niya rin babae. Pareho po kaming mahilig sa mga stylish na damit. Mahilig sa heels at mga bags at lalong-lalo na sa makeup. At dahil sa labis na kaguluhan, sa isip ko ay kinausap ko si Alex tungkol doon. Inamin niya na nahuhulog na ang loob niya sa akin. Ayon sa kanya, Mama Mia, siya rin naman ay naguguluhan din sa kanyang nararamdaman. Dahil ngayon lang daw siya nakaramdam ng ganito sa kapareho niyang babae. Hindi namin alam kung ano ba o ano nga ba ang tawag sa namamagitan sa amin. Pero isa lang ang sigurado kami noong nakapag-usap kami, Mama Mia. Pareho po kami na may nararamdaman para sa isa't isa. Hanggang ang dating halik ay mas lumalim pa at naging intimate na kami sa isa't isa sa tuwing magkasama kami. Hindi ko na po ibibigay ang iba pang mga detalye dahil alam ko naman, Mama Mia, na ang mga viewers nyo ay baka hindi rin magustuhan ang mga sasabihin ko. Alam na rin naman siguro ng mga viewers nyo na maaari ding may mangyari sa mga kapwa babae. Madalas na namin ginagawa yon. Ibig sabihin, madalas na rin kaming nagkasala sa mga asawa namin. Kalaunan ay nanaig pa rin ang konsensyang nararamdaman ko dahil napakabait ng asawa ko, Mama Mia. Naisip kong hindi niya reserve ang panluloko na ginagawa ko sa kanya. Oo nga at hindi naman ako nanlalalaki. Pero hindi ba't pagtataksil din naman ang tawag sa ginagawa naming dalawa ni Alex? Nagdesisyon ako na umiwas na sa tukso. Mahirap dahil talagang napalapit na kaming dalawa ni Alex sa isa't isa. Pero kailangan ko pong isakripisyo ang pagkakaibigan na nabuo namin para sa ikakabuti ng pamilya ko. Nalaman ko rin kasi, Mama Mia, na buntis ako. Kaya buo na talaga ang loob ko noon na itigil na ang kung anumang kalokohan na ginagawa namin ni Alex. Hindi ko naman tuluyang pinutol ang pagkakaibigan namin ni Alex. Nag-uusap pa rin naman kami pero may pagbabago na. Makalipas ang 3 buwan ay nawala po ang dinadala ko sa aking sinapupunan. Nakunan ako, Mama Mia. Sobrang lungkot at sakit ang naramdaman ko noon. Sa pagluluksa ko ay nasa tabi ko ang asawa ko at pinapatatag niya ang loob ko. Pero ang puso ko noon ay si Alex po ang hinahanap-hanap ko at siya ang gusto kong magpagaan ng bigat ng loob ko. Kahit malungkot ay pinigilan ko ang sarili ko na lumapit ulit kay Alex. Makalipas ang ilang buwan, Mama Mia, ay nabalitaan ko na nabaril ng riding in tandem ang asawa ni Alex at ayon sa investigasyon ay related daw yon sa ipinagbabawal na gamot at pagsusugal. Sa pagkakataong yon ay hindi ko na pinigilan ang sarili kong damayan siya dahil alam kong labis siyang nasasaktan nung mga panahon na yon. Ako ang nasa tabi niya simula sa burol hanggang sa ilibing na ang kanyang asawa dahil wala na siyang pamilya na matatakbuhan nun, Mama Mia. Madalas ko rin siyang binibisita sa bahay niya at sinasamahan dahil alam kong mas malulungkot siya tuwing mag-isa na lamang siya. Bumalik kami sa dati kung saan pa nga ba mapupunta ang paglalapit muli namin sa isa't isa. Naging higit pa ulit sa magkaibigan ang turingan na naman namin ni Alex. At nagkakasala na naman ako sa asawa ko, Mama Mia. Tumagal kami sa ganong sitwasyon ni Alex. Alam kong mali, Mama Mia. Alam kong hindi tama. Pero ewan ko ba kung bakit yun ang hinahanap-hanap ng katawan ko at yun ang isinisigaw ng puso at isip ko. Mama Mia, kahit alam kong mali, pilit pong itinatama yun ang isip ko. Pilit po siyang humahanap ng rason at dahilan kung bakit tama ang ginagawa naming dalawa ni Alex. Sabi ko nga nung bata pa ako ay takot akong gumawa ng maling desisyon. Kaya sigurado ako palagi
sa mga bagay na ginagawa ko. This time, Mama Mia, alam kong sigurado ako na gusto ko ang ginagawa ko. Pero may parte sa puso ko na nagsasabing alam kong mali ang lahat ng ito. Nung una ay gusto ko lang matulungan na makawala si Alex sa sitwasyon nila ng kaniyang asawa. Gusto ko lang na may karamay siya sa mga dinaranas niya. Dahil ang nanay ko ay wala siyang ni isang kaibigan noon na matatakbuhan. Ang nanay ko ay mag-isa lang pong umiiyak sa sulok kapag wala na po ang tatay ko. Wala po akong nakitang nilapitan na kaibigan ng nanay ko. Wala po siyang malapitang iba. Kaya naisip ko, Mama Mia, na hindi ako papayag na may isang babaeng maging katulad ng nanay ko. At least man lang kahit na pinagdadaanan ni Alex ang mga mabibigat na pagsubok sa buhay nilang mag-asawa, pati na rin ang mabigat na kamay ng asawa niya. At least man lang merong isang tao na dumadamay sa kanya. At ako yun. Kaya inisip ko noon, Mama Mia, na yun lang ang tanging dahilan kung bakit naging malapit kami ni Alex sa isa't isa. Hindi ko naman naisip na hahantong kaming dalawa sa ganitong sitwasyon. Gising ako sa katotohanan na mali ang ginagawa namin. Pero mahirap tanggalin sa sistema at buhay ko si Alex. Dahil ang totoo ay mahal ko po siya, Mama Mia. Sa tuwing may lakad ako at si Alex ang kasama ko, ay wala namang pagdududa ang asawa ko. Minsan nga, Mama Mia, ay may mga out of town na kaming dalawa lang ni Alex ang magkasama at ayos lang naman yun sa asawa ko. Siguro dahil inisip niyang pareho kami ni Alex na may asawa, pareho kaming babae, kaya walang maling mangyayari. Siguro ang iniisip ng asawa ko ay girls trip lang naman yon, kaya buo pa rin ang tiwala niya sa akin. Kapag nag-out of town din kasi kami ni Alex, Mama Mia, ay tinatawagan ko ang asawa ko at nakikita naman niyang kami lang dalawa ni Alex ang magkasama. Kaya buong buo pa rin ang tiwala niya. Nang mga panahon na yon ay wala na po akong balak na itigil ang namamagitan sa aming dalawa ni Alex. Dahil alam kong masaya naman kaming dalawa. Mama Mia, inisip ko noon, hindi naman kami mabubuntis eh. Kasi hindi naman kami makakabuntis sa isa't isa. Kaya siguro ayos lang yon. Pero taong 2023 ay sinubok po ng matindi ang pamilya ko. Na-diagnose po na may leukemia o cancer of the blood ang panganay kong anak. Parang umikot bigla ang mundo ko. Kung dati ay pakiramdam ko na nanalo ako sa buhay, ngayon ay parang unti-unti na akong natatalo dahil sa pagsubok na hinaharap ko. Dahil na rin sa sitwasyon ng anak ko ay unti-unti akong nawawalan ng oras kay Alex. Unti-unti rin akong nalalayo sa kanya. Naiintindihan naman niya yon dahil alam niyang mas uunahin ko ang anak ko. 1 taong nakipaglaban sa sakit na cancer ang anak ko bago siya tuluyang binawian ng buhay. Napakadilim na parte yon ng buhay ko, Mama Mia. Ang pangyayaring yun ay ang darkest moment of my life. Pakiramdam ko ay hindi na ako muling makakabangon pa. Napakasakit pong mawalan ng anak. Napakasakit nga nung nakunan ako, pero pakiramdam ko ay parang doble yata ang sakit nung nawala ang panganay kong anak sa akin. Dahil sa pagluluksa ko ay naapektuhan ang pagsasama naming mag-asawa. Sobra-sobra po akong nalungkot kaya nawalan ako ng oras at atensyon sa kanila ng isa pa naming anak. May mga araw na nagtatalo kami dahil nasasaktan ako sa sinasabi niya na pareho lang kaming nawalan ng anak. Pero siya, pinipilit niya raw na maging malakas dahil may isa pa kaming anak. Samantalang ako ay pinipili na nagpapakalugmok. Pakiramdam ko kasi noon, Mama Mia, ay ini-invalidate niya ang nararamdaman ko. Pakiramdam ko ay hindi niya maiintindihan ang nararamdaman ko bilang isang ina. Kanino pa ba ako tatakbo sa mga panahong nalulungkot at nasasaktan ako? At hindi maiintindihan yon ng asawa ko.
Kaya naman walang iba akong tinatakbuhan noon kundi si Alex lang. Siya ang nagparamdam sa akin na ayos lang maging malungkot at masaktan at bigyan ko ng pagkakataon ng sarili ko na maramdaman lahat ng sakit bago ko piliting makabangon ulit. Kay Alex ko po nakukuha ang peace of mind sa kabila ng lahat ng mga hinaharap ko pong sakit. Si Alex po ang naging parang tahanan at pahinga ko nung mga panahon na yon. Bakit nga ba ganun, Mama Mia? Parang palagi na lang gumagawa ang tadhana ng daan para makapunta ako kay Alex. Parang gumagawa po ito ng daan papunta kay Alex. Kung mali ito, bakit parang walang katapusan ang pagkakamali ko? Sa ngayon ay hindi pa rin nagdududa ang asawa ko sa namamagitan sa aming dalawa ni Alex. Pero alam kong ramdam niya ang panlalamig ko sa kanya. Alam ko sa mga mata ng ibang tao ay mali ito. Pero ang sigaw ng puso at isip ko ay tama at sigurado ako sa desisyon ko na ipagpapatuloy ang namamagitan sa amin. Hindi ko rin alam kung ano ang tawag sa relasyon namin. Ngayong taon lang ay nagkaroon ng boyfriend si Alex, pero hindi rin sila nagtagal. Inaamin ko kahit noong mayroon siyang karelasyon ay patuloy pa rin na may namamagitan sa aming dalawa, Mama Mia. Parang hinahanap-hanap ng mga katawan namin ang isa't isa. Sa lahat ng mga nangyayari sa buhay namin ay ang bawat isa lang ang naging takbuhan at kapitan namin. Kaya alam kong hindi na siguro namin maiaalis sa buhay namin ang isa't isa. Kagaya ng nabanggit ko sa umpisa ng kwento ko ay binahagi ko ito para mabigyan ako ng opinyon. Hindi ko itatanong kung tama ba o mali ang ginagawa namin dahil alam kong iisa lang ang magiging sagot ninyong lahat. Mali ito sa mga mata ninyo. Gusto kong mabigyan ng sagot ang matagal nang gumugulo sa isip ko. Kung ibang tao kaya ang nasa sitwasyon ko, ano kaya ang gagawin nila? Dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko, Mama Mia. At maraming salamat po sa pagbabasa mo nito. Sana ay dumami pang subscribers mo at ang mga taong magkakaroon ng inspirasyon para magbahagi rin ng sarili nilang kwento dito sa iyong YouTube channel. Have a good day po. Therese. Ay, nako naman, Therese. Teka ha, hihinga muna ako ng maluwag bago ako magbibigay ng opinion ko dito sa iyong problema at sa iyong sitwasyon. Well, sa mga nanonood at nakikinig ngayon, you can comment down below kung ano ba ang maipapayo nyo sa kanya, ano ba ang masasabi nyo sa kanyang sitwasyon, okay? Just be gentle lang ng konti. Pero gusto kong sabihin nyo kung ano ba ang nasa utak ninyo. Ako, hindi ko talaga inedit itong kwentong to. Hindi ko binasa muna. Sa totoo lang, hindi ko ginawa yon dahil nung na-receive ko po ang kwentong ito, parang ang nabasa ko ay yung panghuling parte. So sabi ko, gusto kong maging as natural as possible ang magiging reaksyon ko sa kwento niya at ang magiging payo ko. Yun bang walang halong pag-iisip muna? Yun bang diretso agad? Ganun. So eto na nga ang reaksyon ko doon. Cheating in any form is always cheating. Alam kong alam mo yon. At alam ko rin na alam mo, gaya ng sabi mo tulad ng nanay mo, kahit anong payo o kahit anong opinion ang sabihin namin, parang nakapagdesisyon ka na na tama ang ginagawa ninyo ni Alex, na tama para sa'yo at sa nararamdaman mo ang ginagawa ninyong dalawa. Kaya siguro wala na ring weight, wala na ring bigat itong sasabihin namin sa'yo. Pero kahit na ganun, dahil nagpadala ka, sasabihin ko pa rin ang opinion ko. Okay? Kaya nang sabi ko nung una, cheating in any other form, kahit anong kulay pa yan, itim, pala, sorry Bisaya, itim, pink, blue, red, white, cheating is cheating. Micro, macro, mini, major, minor, cheating pa rin. And, Therese, hindi dahil nararamdaman mo, tama na yun.
Hindi dahil masaya ka, ibig sabihin tama ang ginagawa mo. Hindi ganun yon. I don't know if naniniwala ka sa Bible, pero ibabase ko po ang aking opinion o ang aking payo sa'yo sa Bible. Sabi kasi sa Bible, the heart is deceitful. Ibig sabihin, mapanlin lang ang ating mga puso. Kapag kumakapit tayo sa ating nararamdaman, kahit alam nating mali, ay mas lalo lang tayong nagkakamali. Tinatanong mo kung bakit parang ang tadhana ay gumagawa ng paraan para matakbuhan mo si Alex, para dun ka lumapit at tumakbo papunta sa kanya. I don't think so. Hindi gumagawa ng paraan ng tadhana. Yun ang nakikita mo dahil yun ang gusto mong isipin. Kaya ganon. Hindi mo naisip na kaya gumagawa ng ganon ang tadhana para makapag-isip ka ng maayos. Para maisip mo na pwede mong kausapin ng maayos ang asawa mo. Sabi mo nga, matanda na itong si Lucas kaysa sa'yo, diba? So sabi mo rin, pakiramdam mo parang nai-invalidate ang feelings mo. Kung matanda talaga, like more than 10 years ang age gap ninyong dalawa, talagang magkaiba na kayo ng generation. At alam nyo naman na, diba, kung Gen Z ka, kung millennial ka, importante sa'yo na nababalidate ang feelings mo, diba? Kasi yun ang ano natin yun ang orientation na natin sa social media, ganon. Pero yung mga ibang generation ahead of us, gaya nga ng sabi ko sa mga kaibigan ko, kasi pakiramdam nila parang nai-invalidate yung feelings nila sa kanilang mga magulang. Sabi ko, hindi talaga kayo magkakaintindihan dahil iba ang henerasyon nila, iba sila pinalaki, iba ang thinking nila. Ang thinking nila kapag tayo yung nag-e-emote, yung mga depression na ganyan, yung mga anxiety na ganyan, ang thinking nila nag-e-NRT tayo. Yun ang thinking nila eh. Kasi hindi natin sila masisisi. Kasi ganun ang kanilang orientation. 'Di ba? So parang ganun din ata si Lucas. Hindi naman yun ang ibig niyang sabihin, pero yun ang dating sa'yo dahil sa choice of words niya. Siguro dahil sa edad niya, kaya ganun ang choice of words niya. Hindi ko sinasabing tama si Lucas, ano? Pero, minsan, hindi na lang dahil gusto nating intindihin tayo ng ibang tao, yun na lang dapat ang mangyari. Minsan, tayo rin naman ang umintindi. Dahil magkaiba nga tayo ng pagpapalaki, magkaiba tayo ng upbringing, magkaiba tayo ng henerasyon, magkaiba tayo ng nakagisnan at nakagawian, kaya ganun. Kaya minsan, hindi tayo nagkakaintindihan. Baka naman ang mga pangyayaring yon, baka yung pagkakasakit ng anak mo, ano na yun ang tadhana para maging malapit kayo ng asawa mo sa isa't isa. Dahil gaya nga ng sabi mo, nag-out of town na kayo ng dalawa ni Alex, lagi na kayo magkasama tuwing weekends. So baka nawalan ka na ng oras dun sa pamilya mo. 'Di ba? Ewan ko, Therese, kung maiintindihan mo ang sasabihin ko. Baka sabihin mo rin na, kaya ganyan si Mama Mia dahil hindi niya naranasan ang nararanasan ko. Ganun tayong mga tao eh, 'di ba? Kapag may ako din, guilty din ako sa ganyan. Kapag may nararamdaman akong sakit, tapos sinabi ko sa'yo, tapos iba yung magiging opinion mo, sasabihin ko sa sarili ko, kaya ganyan siya dahil hindi niya naranasan yon. Pero, kahit ano pa man ang sabihin mo, kahit sabihin mong hindi ko pa naranasan na ma-in love sa iba, na magloko, pero alam mo nang mali eh. Alam mo mas malaking mali dahil alam mong mali, pinagpapatuloy mo at ginajustify mo sa isip at utak mo na tama. Kasi yun ang nararamdaman mo. Sabi nga ng kanta, di ba? How is it wrong when it feels so right? Parang ganon, di ba? Parang may mga ganong kanta, hindi ko na maalala. Pero ano kasi, gaya nga ng sabi ko, the heart is so deceitful. Huwag sana ikaw kumapit sa puso at nararamdaman mo. Kasi ngayon na alam mo yung mali, sana kumapit ka sa kanya. Sa kanya. Kasi hindi ko alam talaga kung ano ba. Kasi dito sa kwento mo, parang parang 2 beses mong nabanggit na bless ka, and then si Lord parang 1 beses mong nabanggit. So sana balikan mo siya. Sana sa kanya ka kumapit.
Kasi minsan may mga kailangan tayong isakripisyo dito sa mundo para gawin natin ang kagustuhan niya at ang tama. Kinasal ka na eh. May asawa ka na. At hindi ko huhusgahan ang relasyon ninyong dalawa ni Alex dahil pareho kayong babae. No. Hinuhusgahan ko ang relasyon ninyo dahil mali kasi may asawa ka. And ako bilang isang legal na asawa, alam kong mawawasak talaga ang buhay ng asawa mo, ang pagkatao niya kapag nalaman niyang niloloko mo siya. Sana hindi maging huli ang lahat para gawin mo ang tama, Therese. At sa mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon, sana mabigyan nyo ng opinion ninyo si Teresa. At sana, Therese, talaga hanggang dito pinanood mo itong payo ko at sana naging bukas ang puso at isip mo habang pinapakinggan mo ang aking opinion. Hindi po ako nagpapaka-righteous dahil ako din po, marami po akong nagagawang kasalanan sa buhay ko. Araw-araw, meron po akong isang kasalanan na lagi ko pong nagagawa paulit-ulit sa Diyos. Hindi ko po gusto yun. Pero, ewan ko, hindi ko po talaga magawang maitama lagi. Pero sana subukan natin. Dahil sinusubukan ko rin naman. Maraming salamat, Therese, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento dito sa ating programa. Napakaganda ng kwento at napakarami nating pwedeng makuha at matutunan. Naway sa mga nanonood at nakikinig ngayon ay nagustuhan yung kwentong ito, i-share at i-like ninyo. At syempre mag-comment kayo sa baba ng inyong kuro-kuro at opinion nitong ating storyang itinampok ngayon. Please do subscribe to our channel at syempre mag-click na rin ng notification bell para lagi po kayong na-update sa tuwing meron po tayong kwentong inilalabas dito sa ating programa. At huwag niyong kalimutan na pwede rin kayong mag-share ng sarili ninyong kwento. Mag-email lamang po kayo mamamiacdo0317@gmail.com at huwag niyong palalagpasin ang pagkakataon na i-follow ako sa ibang social media accounts ko, Mama Mia CDO at Mama Mia Cagayan de Oro. Bye-bye po! Maraming salamat. Enjoy the rest of your day. Makati na po ang lalamunan ko. Babush!